Marami na pong inilikas sa Katiklan dahil sa bagyo at may ulat on the spot si Steve Gailisan. Steve, kamusta? Pia, andito tayo ngayon sa Kapitolyo ng Aklan dito sa Kalibo at sa ngayon nakakaranas tayo ng malakas na pag-ihip ng hangin. Medyo makulimlim talaga yung kalangitan dito. Pabugso-bugso yung pag-ulan pero yung hangin talaga namang yun yung malakas. Ang sabi nila dito batay sa forecast inaasahan ng mga bandang alauna o alas 2 pa yung pagdaan o yung kasagsagan nitong si Bagyong Yolanda dito. Pero sa mga sandaling ito, nako, kanina bago tayo sumahimpapawid, napakalakas talaga ng hangin. Kaya marami dun sa mga residente, partikular dun sa mga coastal barangays, Pia, yung inilikas na ng mga otoridad. Kasi pinangangambahan nga nila yung storm surge dahil nga yung sa paghampas ng malakas na alon. Sa ngayon, Pia, dito sa ating kinaroroonan, sa labas ay tawag nito, merong pasensya ka na, medyo umiihip talaga yung hangin. Yung mga dump truck nakaposisyon na rin, merong mga naka-standby na ng mga ambulansya, yung mga pulis. Pia, papasok na ako dito sa loob ng sports complex. Ay naka-standby na rin sila dito. Actually, kahapon pa. Sa puntong ito, kausapin natin ng mabilis itong si Governor Florencio Miraflores ng Aklan. Gov, hindi pa ito yung kasagsagan na inaasahan ninyo? Hindi pa kasi expected dito mga 2 o'clock pa this afternoon ang kasagsagan ng bagyo dito. At makikita na natin na malakas na talaga yung hangin. Ang pinangangambahan talaga namin dito yung storm surge kasi yung tracking natin sa Bagyong Yolanda ay dadaan ito sa coastline ng Aklan from Capiz, and this will affect more than 10 towns of Aklan along the coastline. Kaya nga as of today, nag-force evacuation na tayo sa mga coastal areas para masiguro natin na mabawasan natin yung pinsala dito sa probinsya ng Aklan. Gov, marami pa rin mga stranded natin na mga turista sa Boracay? Sa ngayon, dyan sa Katiklan, kinausap na natin sila na bumalik na sila dito sa Kalibo. Our tourism office nag-prepare na ng accommodations dito sa mga available na hotel rooms dito. At mismo dyan sa airport natin, meron naman tayong lounge dyan. Yung mga Russian tourists natin na na-stranded ay atin na munang nilagay dyan sa ating airport lounge na sila naman ay hindi maging maganda naman yung kanilang sitwasyon dyan. Doon naman sa Boracay, hindi na namin pina-cross ang mga turista at saka kinausap na namin yung mga hotels doon na doon na muna ang mga turista sa kanila until tomorrow. Gov, panghuli na lang siguro, paano yung mga bahay na marami bang mga light materials, yung mga yari sa mga pawid, yung mga gano'n na syempre dun sa mga barabarangay dito? Yes, including yan sa ating pina-evacuate, kasi this morning nanawagan na tayo sa lahat ng ating mga local officials na lahat ng mga pamilya na nakatira sa mga bahay na light materials, pwede na kung pwede ipa-evacuate muna sila sa ating mga evacuation centers at sa mga matitibay ng bahay dyan sa kanilang mga kabaranggayan. This is the time na nananawagan tayo sa mga taga-Aklan, sa ating mga kababayan na this is the time na yung bayanihan spirit natin ay ating ipalabas at siguruhin natin na makatulong tayo sa ating mga kababayan na nakatira sa mga bahay ng mga light materials. Pia, papasok lamang kami ni Gov sa loob na nitong sports complex. Medyo lumalakas yung pag-ihip talaga ng hangin dito. Gov, maraming salamat po sa inyo. Good luck po sa atin. Ito, pakita ko lamang sa inyo, Pia. Ganito yung sitwasyon dito sa loob ng sports complex. Ito, yung ibang mga residente naglilipatan kasi lumalakas yung hangin doon sa gilid na yun. Kaya makikita mo, naglilipat na sila ng mga karton. Yung iba ay natutulog yan kanina Medyo lumalakas na kasi yung hangin kaya marami sa kanila ay lumilipat na ng pwesto. Dito sa gilid ko, Pia, nandyan nakapwesto yung mga relief goods, mga nasa 2,000 daw yan na mga food packs para sa bawat pamilya na maapektuhan nitong bagyong Yolanda.
Yan muna ang latest mula pa rin dito sa ating kinaroroonan sa Kalibo, sa Aklan. Balik sa iyo, Pia. O, Steve, linawin ko lang, no, kung natukoy ba or nabanggit ba ni Gov doon sa mga naunang pag-uusap nyo, no, kung ilan yung evacuation centers na inihanda. At saka, sabi mo, meron ng mga relief goods na dumating, pero sapat ba ito? Meron bang mga patuloy na darating pa? At saka yung mga nandyan, lahat ba ito galing pa lang sa lokal na pamahalaan? Ito, galing pa lang sa lokal na pamahalaan. Ang balita natin kanina, nung makausap natin ang Provincial Disaster, Provincial DSWD nila dito, meron naman daw ipinadala ng mga 100 sacks yung headquarters, yung main headquarters ng DSWD para tugunan yung posibleng kakulangan. Pero sa ngayon, ang kabuang bilang ng mga evacuees dito, 1,700 families yung nandito. At ito lamang yung isa, Pia, sa mga itinakda nila ng mga evacuation center. Bawat bayan, meron silang mga sports complex. At doon ay, kumbaga, hinahouse muna pansamantala yung mga evacuees. Ito, nagbibigay ng instruction yung mga otoridad dito, Pia. Pinalalayo sila dun sa may jealousy kasi lumalakas yung hangin. Nariyan yung peligro na baka mamaya sa biglang bugso ng hangin, wag naman sana na biglang mabasag yung jealousy at mapunta sa kanila. Pia. Oo nga, Steve, kasi kanina nung kausap mo si Gov, tas nasa labas pa kayo, nahihigop o nakukuha nung mic nyo, no, yung lakas nung ihip ng hangin. Actually, hindi na nga siya ihip ng hangin, no, sa sobrang lakas niya. Pero, Steve, ito mukha namang sumusunod yung mga residente doon sa pinapatupad na forced evacuation. Kasi doon sa video mo, truck yung pagdating nung mga residente dyan. Oo, Pia, kasi yung iba natakot na rin dun sa karanasan nila, dun sa Bagyong Frank. Kaya marami dun sa mga naninirahan sa mga coastal barangays ay talaga namang tumalima dun sa ipinag-utos na forced evacuation sa kanila. Kaya marami sa kanila, nakapaglatag na rin dito ng kanilang mga banig at nakakapagpalista na. Dumadami pa yung bilang ng mga nag-evacuate habang inaantabayan na natin yung pagdaan ng Bagyong Yolanda dito naman sa probinsya ng Aklan. Ang sabi nga nila 2:00. So mag-aantay tayo kung ano mangyayari ng 2:00. Kasama nila tayo sa pagdarasal na hopefully wala namang maging casualty. Merong mga naitala kanina na 2 injured. Sila yung mga nadulas, yung mga nahulog sa puno habang nagpuputol. Nakasagsagan na rin kasi kanina nung malakas na pag-iip ng hangin. Kaya yung iba sa kanila natakay na rin habang nagpuputol ng puno, although ligtas naman na rin na sila ngayon. Pia. Alright, Steve, mag-ingat kayo dyan. Makikibalita ulit kami sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.